nagngangalit, malawakan at walang sinasanto. Ganito ilarawan ang daan-daang mga forest fire noong 2024 sa Cordillera. Ang mga dating nagtatayugan at lunti ang mga kabundukan, tila naging impyerno sa kalangitan. Isa sa mga pinakaunang kaso nito ay sa Itugon, Benguet noong Enero 2024. Ang pag-apula sa apoy, hindi lamang sa kalupaan, kundi pati na rin sa himpapawid. Sinundan pa ito sa pagsiklab naman ng forest fires sa Mount Ugo. Sa loob lamang ng ilang araw, 10 ektarya na ng kabundukan ang nasunog. Sa pagtatapos ng Enero, 20 kaso nang naitala, pero simula pa lamang ito ng serye ng mga sunog na hindi pa matukoy kung paano nagsimula. Pagsapit ng Pebrero, ilang ektarya ng kabundukan ng Santo Tomas ang nasunog. Yung lakas ng hangin kaya nag-traverse siya kaya umakyat dito sa may part ng dito sa may radar. Ang usok sa mga nasusunog na kagubatan sa tuba umabot hanggang Baguio City. May apoy na dito pababa na yan siyempre magsasalubong yan sa lakas ng hangin. Maliban sa mga tuyong halaman, dagdag problema pa sa mga bumbero ang malakas na ihip ng hangin. Ang ibang mga residente walang magawa kundi panoorin mula sa malayo ang tilay nagngangalit na ganti ng kalikasan. Pinakamalaking forest fire ngayong taon ay naitala sa Bukod, Benguet na tumupok sa 300 hektaryang kagubatan noong Pebrero. Ang mga bumbero mayat-maya ang pagbalik sa muling pagsiklab ng mga sunog. Nakaapekto rin ang kaliwat ng forest fire sa turismo ng rehiyon. Ang Philippine Air Force naman nagsagawa na ng cloud seeding para magkaroon ng ulan. Sa datos ng DENR, aabot na sa 13,269 na ektarya ng mga kagubatan ang nasunog sa mga nagdaang taon at nagdulot ito ng 280 milyong piso na pinsala, lalo na sa National Regreening Program ng pamahalaan. Dagdag pa ng ehensya, mas malaki pang pinsalang naidulot ng sunog sa kalusugan at saribuhay sa Cordillera. Ikinaalarma pa ng ehensya ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga forest fire kada taon. Ang pinsala ng mga forest fire posibleng magdulot ng pangmatagalang epekto sa supply ng tubig mula Cordillera at pagkamatay ng mga hayop sa kagubatan ayon sa United Nations. Sa lawak at liblib na mga lugar sa Cordillera, tila suntok sa buwan para sa mga bumbero na marating at maapula ang kaliwat kanang forest fire sa Cordillera. Isa sa mga pinagpaplanuhan na ngayon ng BFP ang pagkakaroon na ng air asset. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang pamahalaan. Ngayong 2024, mas pinaigting pa ng DENR ang kampanya nito. Sa kabundukan ng Benguet, isang pag-asa ang sumisibol. Ito ang pagtatanim ng magoy na isang halaman na mayaman sa tubig at hindi basta-basta masusunog. Sa ngayon, pinaparami pa ito ng DENR at inaasama makapagsasalba ito sa libu-libo pa mga kagubatan sa rehiyon. Pero dapat ding isaalang-alang na karamihan sa mga sunog ay gawa rin ng ilang individual. Kaya hinikay din ng iba't ibang ahensya na magtulungan sa paglaban dito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.